Ang nakaraan. Nang malaman ng ating bida na pupunta ng Romar Heights si Arin, nagdesisyon rin ito pumunta roon. Kaya lang sa pagpunta nila sa Romar, isang tavern ang kanilang nadaanan, na may isang kalbong lalaki na kursunada si Hastia. Na walang ano-ano itinagpas ni Sean ang kamay ng Cole Okoy na ito. Pagpapatuloy, matapos petikimin ni Sean ang pangahas na lalaki, dito sinabi niya, "Ano? Pwede na siguro tayo mag-usap?" Tanong nito sa mga lalaking mangangahas pa ng hindi maganda kay Hastia. Bagsak at namimilipit sa sakit ang nasabon kalbong lalaki, at may dumating na isang matandang lalaki sa unahan, at nagsabi, "Aba, mukhang mahusay ka bata," sabi nito kay Sean, na agad rin naman tinignan ng ating bida ito. Sabi ng isang ito, "Ako si Rick, ang guildmaster ng Rusted Sword, pakilala nito na walang takot na pinapakita sa ating bida, ikinagagalak kitang makilala," sabi nito kay Sean, na iniaabot pa niya ang kanyang kamay. Kaya lang agad na itinutok ng ating bida ang kanyang punyal sa lalaking ito, na agad namang nagpakita ng takot, kaya dalawang kamay ang itinaas nito, na ipinapakita na wala siyang gagawing masama. Sabi nito, "Hindi. Gusto lang kitang makausap, hindi ako interesado sa batang iyan," sabi nito. Matapos ng tagpong iyon, naging payapa na ang lugar na ito. Inimbetahan na rin ang ating bida sa lamesa para kumain, na napakaraming ang pagkain ngayon ang nasa harapan ni Hastia. Sabi ng lalaki, "Ang sabi mo ba ay unang pagkakataon ninyo ang pumunta rito ngayon? Ibig sabihin hindi kayo miyembro ng anumang guild sa lugar na ito?" Tanong nito kay Sean. Nagpatuloy pa ang isang ito, sabi niya, "Kung ganon, baka nais mong sumanib sa guild namin." Paaniaya nito kay Sean, gayong malinaw sa kanya na malakas ang ating bida. Kaya lang parang kidlat sa bilis ang sagutan ni Sean, "Ayoko." Sagot nito, na itinaas pa ang kamay nito, na nagulat naman kaagad ang lalaki sa sagot ni Sean, na hindi man lang raw pinag-isipan ang alok nito, si Hastia naman ay titig na titig sa inuming alak sa kanyang harapan. Nagtanong ni Sean, sabi nito, "Gaano ka nakatagal naririto sa lugar na ito?" Seryosong tanong ni Sean, "Wala ka bang napapansin na kakaibang pangyayari sa paligid-ligid Rick?" Tanong ni Sean, na si Hastia naman ay hindi nagustuhan ang inuming alak na tinikman niya. Dito ay napapikit at napabuntong hininga na lang ang matandang ito, sabi niya, "Hay nako, sinasabi lang niya ang mga bagay na gusto niyang pag-usapan." Sabi nito, 3 taon na rin ang nakararaan nang may kung anong kakaibang pangyayaring naganap rito. Nagpatuloy ang lalaki sa pagpapaliwanag nito, sabi niya, "Maraming mga mutant ang naglabasan, 3 taon na ang nakararaan. Ang mga itsura nila ay katulad lang sa Lemea Valley," sabi ng lalaki. Dagdag pa nito, dahil sa mga halimaw na iyon, nagsimulang lumabas rin ang mga mercenary rito para tugisin at tapusin ang mga halimaw, marami ring mga nawalan, at namatayan dahil sa mga halimaw na iyon. Dito ay nagsalitang muli si Sean, sabi nito, "May nakita akong sinaunang lugar sa malapit rito. Sa tingin mo ba may kinalaman iyon sa paglabasan ng mga mutant na halimaw?" Tanong nito, biglang nagulat ang kausap ng ating bida sa binanggit nito, sabi niya, "Ang tinutukoy mo ba ay ang Romar site?" Tanong nito, biglang humina ang boses ng isang ito, sabi niya, "Masyadong maraming tao rito, kaya sa labas tayo," sabi niya, na mukhang isang seryosong bagay ang nalalaman nito. Ganon nga ang nangyari, agad nang lumabas ang mga ito, sumunod si Sean at si Hastia sa labas na nauuna ang lalaki. Biglang huminto sa paglalakad ang lalaki, sabi nito, "Sino ka?" Tanong nito kay Sean, na natigilan rin ang ating bida, iyon ay dahil iba ang pakiramdam niya sa lalaking ito. Dito ay agad na hinawakan ng matandang ito ang kanyang espada, sabi nito, "Sino ka sa likod ng maskara mong iyan na itinatago mo? At interesado ka pa sa Romar Ruins rito?" Tanong nito na medyo pinaghihinalaan ng ating bida. "Isa ka bang espiya ng Garam Association?" Tanong nito sa ating bida, na ang mga mata ay handang lumaban sa anumang sandali. Nakita na agad ang lakas ng lalaki sa kanyang braso para tagpasan ang ating bida, na agad naman itong napaghandaan ni Sean, na si Hastia naman ay takot na takot sa anumang posibleng mangyari. Kaya lang isang napakabilis na pangyayari ang naganap, nilamog ang isang ito, dahil may isang pag-atake ang kanyang hindi nakita na dumaan sa kanyang buhok, na kung nausog lang kaunti ay talagang sabog ang ulo niya. Sabi ni Sean, "Akala ko pa naman may mga nalalaman ka,
kung sinasayang mo lang ang oras ko rito, ang susunod na tatamaan na ay ang ulo mo, sabi ni Sean sa kausap nito. Dahil doon, naging matino ang lalaki, ipinaliwanag niya kung anong nangyari, ang Romar Heights ay isang tuyong lupa, napakahirap para sa mga hayop o halimaw ang mabuhay rito, kahit ang mga damo o puno ay talagang hindi kayang mabuhay. Kaya lang isang kakaibang aura ang biglang lumitaw mula sa ruins 3 taon na ang nakararaan, hindi normal ang lumalabas na aura mula sa kuweba. Simula noon, iyon rin ang simula na ang mga mutant na halimaw ay naglabasan, parang nag-fusion ng iba't ibang uri ng halimaw na mas lalong lumakas ang mga ito. Dahil sa paglabas rin ng mga kakaibang mutant na halino, naapektuhan rin ang mga kalapit na bayan rito, sinalanta, winasak, at pinatay ang mga walang kalaban-laban na mga tao. Ang imperyo ay nagpadala ng mga mandirigma para paksain ang mga halimaw sa loob ng ruins, para tulungan ang mamamayan sa pag-atake ng mga halimaw na ito. Kaya lang kaming mga mersenaryo naman na tulad ko ang nagpuprotekte sa mamamayan sa labas, sabi naman ng ating bida, bakit? Bakit ang Knights of Light ay walang ginagawa para matapos na ito? Tanong ng ating bida, sabi naman ng lalaki, paano ko malalaman? Kahit si Dukevert ay hindi na nakikipagtulungan rito sa amin, sabi ng lalaki, na natigilan naman ang ating bida nang marinig nito ang pangalan ng kanyang ama. Dito ay natuwa ang lalaking ito, itinaas niya ang kanyang kamay, sabi nito, mukhang interesado ka sa lugar na iyon, bakit hindi ka sumama sa amin, tutulungan kita papasok sa loob. Alok nito sa ating bida. Dagdag pa ng lalaki, maraming mga halimaw sa paligid, nakakatulong ang mga iyon sa kalusugan ng mga lalaki, at binibenta rin sa mataas na halaga, sabi nito kay Sean, na si Hastia ay napapaisip sa kung anong sinasabi ni Rick. Naguluhan rin si Sean, kaya nagtanong ito, anong ibig mong sabihin? Tanong nito, pero sa palagay niya ay para itong mga dugo ng halimaw na pag ininom niya ay nadadagdagan ang lakas niya. Kaya lang hindi na ito sumagot ng maayos, ngumiti lang ito na may pagkapilyo ang mukha. Sabay sabi, ito naman alam mo na iyon, sabi nito kay Sean. At nagpatuloy pa ang lalaki, na ang sabi, nakakatulong iyon sa kargada ng lalaki, para lagi kang ganado sa bembangan, sabi ni Rick, na agad namang tinakpan ni Sean ang tenga ni Hastia. Sabi nito, hindi mo na kailangang mapakinggan ang sasabihan niya, na naguluhan naman ang bata kung ano iyon. Matapos ang maayos na pag-uusap, rito ay nag-aantay si Sean sa labasan, nakasandal sa isang puno, na nakatingin sa isang direksyon na para bang may inaante itong dumating na kung sino, sabi ni Hastia, mapagkakatiwalaan ba natin ang magmersenaryo na iyon? Tanong nito, sabi naman ni Sean, hindi. Hindi ako nagtitiwala sa kahit na sino. Sabi nito, kung ganun bakit ka pumayag na sumama sa kanya? Pagtataka naman ni Hastia, napangiti ang ating bida, sabi nito, pwede ko siyang gamitin, sabi nito kay Hastia. Ano iyon? Pagtataka naman ng batang elf, dahil hindi niya madget si Sean. Maya-maya lang, ay damati na uli si Rick, kumakaway kay Sean, sabi nito, sorry natagalan kami, mukhang nag-antay ka ng matagal dyan, sabi nito. Ayun na nga, daladala na ni Rick ang mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, na para bang walang mabuting gagawin ang mga ito. Sabi ni Rick, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang Rusted Sword Guild. Sila ay mga dalubhasang nilalang, sila'y mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, sabi nito na puno ng kumpiyansa. Ang isang ito ay si Marina, ito ay dalubhasa sa paggamit ng anumang uri ng lason para sa pagpatay ng mga napiling target nito, isang assassin na ang misyon ay ang pagpatay ng palihim at mabilisan. Ang kalbo naman na ito na parang ninja turtle ay si Malvik, ang higanti na gumagamit ng isang palakol na sandata, kakayang wasakin ang anumang target nito sa tindi nitong umatake gamit ang kanyang malaking sandata. Ang isang ito naman ay si Oltz, ang salamangkero na gumagamit ng apoy. Silang tatlo ang mga pinagkakatiwalaang lubos ni Rick, mga nilalang na para bang mga sindikato. Sabi ni Rick, batiin ninyo sila, na tumitig ang mga ito kay Hastia, at nagpakita ng mga ngiti na para bang nakasinghot ng droga ang mga ito, na walang mabuting gagawin, na si Hastia naman ay kinakabahan sa mga ito. Dahil doon, agad nagtago si Hastia sa tabi ni Sean, takot na takot dahil sa mga kakaibang titig ng tatlong iyon na para bang may gagawin na kung ano sa kanya, sabi naman ni Rick, hindi mo kailangang matakot sa kanila. Ngumiti pa ang isang ito, sabi niya, mababait sila, hindi kanila sasaktang young lady.
sabi nito kay Hastia, para pagaanan at alisin ang takot kay Hastia. Agad namang pinutol ni Sean itong si Rick sa mga sinasabi nito. Sabi niya, bakit hindi mo na lang kami dalhin sa lugar na iyon? Sabi ni Rick, ay oo nga pala, syempre naman dadalhin kagad kita doon, sabi nito. Hindi nga nagtagal ay nagpatuloy na sila sa paglalakad, at narating na nila ang bakana ng nasabing lugar na napakadelikado, sabi ni Rick, naririto na tayo, sabi nito. Sabi pa ni Rick, ito ang shortcut patungo sa site, ang daraanan natin rito ay masyadong mabato, at hindi patag, pero sana maunawaan mo, sabi nito sa ating bida. Habang sinasabi iyon ni Sean, isang hindi magandang amoy ng nabubulok na dugo ang naaamoy niya sa loob-loob ng lugar na ito, at pakiramdam niya maraming mga patay na nilalang sa looban nito. Nagsalita si Hastia sa ating bida gamit ang salitang hindi naririnig ng iba, sabi nito, masama ang kutob ko rito Sean, sabi naman ng ating bida, makinig kang mabuti Hastia, paalala nito, na kinakabahan talaga ng sobra itong batang ito. Nagulat si Hastia na tumugon si Sean sa kanya gamit ang psychic resonance, sabi ng ating bida, kapag nagbigay ako ng signal sa iyo, takpan mo ang iyong mga mata at pandinig, sabi ni Sean. Bakit? Tanong ni Hastia, sabi lang ni Sean, gawin mo na lang ang mga sasabihin ko kung ayaw mong masukan ng malala, sabi nito kay Hastia. Hindi nga nagtagal ay nagpatuloy na sila sa pagpasok sa kalooban, naglakad na ang mga ito papasok, pababa, lumalayo na sila ngayon sa labasan ng nasabing lugar na ito. Sabi ni Rick, napakadilim rito, mag-ingat kayo sa dinadaanan ninyo. Babala nito sa ating bida at kay Hastia. Dagdag pa niya, ang liwanag sa labas ay hindi na kayang umabot sa kaloob-looban. Habang tumatagal na naglalakad sila, pasangsang ng pasangsang ang naamoy ng ating bida, tumatapang ang amoy ng mga nabubulok na katawan at mga dugo, kaya hindi maganda ang pakiramdam ng ating bida rito. Biglang huminto itong si Rick, sabi niya, naririto na tayo. Sabi nito, sabi naman ng ating bida, ito ba talaga ang layunin mo simula pa sa umpisa? Sabi nito, na alam ni Sean na may masamang balak si Rick sa kanila. Sabi ni Sean, ito ba ang balak mo ang itapon kami sa hukaw ng mga patay na iyan? Bakit? Tanong ni Sean kay Rick, na napapaligiran na siya ngayon ng mga tauhan ni Rick, na delikado ang lagay nila ngayon rito. Dito ay lumingon itong si Rick sa ating bida, sabi nito, mali ka bata, ikaw lang naman ang mamamatay rito, pwede namang ibenta ng mahal ang birhen na batang elf na iyan, sabi nito sa ating bida, na talagang lumabas na ang kulay ng isang ito. Ayon na nga, ang higanting nilalang na kalbo ay nagsimula ng gumalaw, gamit ang kanyang malaking sandata, mula sa likod ng ating bida, ay tatagpasan niya si Sean ng isang pag-atake lang, kaya lang hindi na bago ito kay Sean, at alam niya na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga ito, sabi niya, ano ba naman iyan, paulit-ulit na lang talaga ang mga kataga ninyo, sabi nito. Buong lakas, at parang buong buhay na ata ng kalbong lalaki ang gagawin niyang pagtapos sa ating bida, sabi nito, huli ka na bata, katapusan mo na, sabi nito sa ating bida. At ayun na nga, ang sandata ng kalbong lalaki, ay dumaan na sa ulo ni Sean, na para bang mahahati na ito sa dalawa, kasabay ng paglabas ng kulay pulang liwanag na abang samaboy ang dugo nito, pero si Sean ay nakangiti ngayon, sabi nito, matagal ko nang alam ang balak ninyo. Ayon na ngam hindi tinamaan ang ating bida, nagmistulang hangin si Sean, parang dahil dumireko lang sa lupa ang pag-atake ng kalbo, na naglahong parang bula ang ating bida, na si Hastia naman ay tinakpan kaagad ang kanyang tenga. Dito ay nagulat ang isang ito, anong, isang itim na usok. Pagtataka nito na may dalang takot na sa mukha niya, dahil hindi makapaniwala sa kanilang kinaharap ngayon. Si Hastia naman ay hindi umalis sa kinaroroonan niya, yumuko ito, umupo, pumikit, at tinakpan ang kanyang mga mata, na patuloy ang sumasaboy ang aura ng ating bida sa paligid, na mukhang magiging madyugo ang lugar na ito ngayon. Sabi ni Sean, Black Fog's power, pag-activate ni Sean ng kanyang lakas, na may napakaraming talim ngayon ang dumaan sa mga tauhan ni Rick nang hindi nila namamalayan na piyang hiwa-hiwa na pala sila ng ating bida. Fog Shadow, tawag naman ni Sean sa ganitong uri ng galawan na kanyang pinakita, na halos hindi na siya makita pa ng kanyang mga kalaban sa bilis niyang gumalaw para tapusin ang mga ito. Habang nawala ang ating bida, at abala sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Rick,
sabi nitong lalaki, ngayon na, kunin ninyo ang batang elf na iyan, sabi nito sa iba pa niyang tauhan. Ayun na nga, gumalaw na si Marina, agad niyang kinuha si Hastia, parang snatcher, na nagmamadali ngayong tumakbo palayo, na agad namang napadilat si Hastia nang maramdaman niyang may kumuha sa kanya. Bitawan mo ako, sigaw ni Hastia, na may maririnig naman siyang isang sigaw, na ang sabi, umalis ka sa Denarianan ko, anong? Sabi naman nito na hindi makapaniwala na napakabilis na nahabol siya ng ating bida. Ayun na nga, parang nagwawala na ng husto ang ating bida, Fog Sword, Russian Fog Storm, sigaw nito, at napakaraming mga pag-atake, mga talim ang biglang gumuhit sa paligid, papunta sa target nitong si Marina, na kinilabutan sa kanyang naramdaman. Sugatan ngayon itong si Marina, nabitawan niya kaagad si Hastia, na agad ring tumilapon ito palayo, na hirap sila ngayon na makuha si Hastia. Dito ay nagtulungan na itong si Alts, at si Rick, sabi nitong lalaking ito, protektahan mo ako sa likod Alts, pero ang mukha ay talagang takot na, dahil alam niya na isang maling bagay pala ang kanyang nagawa, sabi ni Alts, walang hiya. Ano bang nangyayari na ngayon? Kaya lang bago makasugod itong si Rick, may isang malamig na bagay ang biglang dumaan sa kanyang mukha, dahilan para manlaki ng bongga ang kanyang mga mata, dahil pakiramdam niya nakita na niya si kamatayan. Ang staff naman na gamit-gamit ni Alts ay bumagsak rin sa lupa, tanda na ang may-ari ng sandatang ito ay nadali na nagpapakita na katapusan na nilang lahat rito ngayon. Ayun na nga, buo pa pala ang ulo nitong si Rick, kaya lang ang dumaan pala sa kanyang mukha ay walang iba kundi ang punyal ng ating bida, na agad tumarak sa dibdib nitong si Alts, na napabuga ng dugo. Bagsak ang lahat ng tauhan ni Rick, ilang minuto o segundo lang ang dumaan tanging si Rick na lang o ang guildmaster na lang ng grupo ang naiwang nakatayo ngayon, naglakad ang ating bida, sabi nito, ikaw na lang ngayon mag-isa. Nakangiti pa si Sean, sabi nito, sumama ako rito, dahil kailangan rin kita. Kailangan mo akong tulungan simula rito Rick, sabi nitong si Sean. Dito ay napanganga na lamang ang isang ito, sabi niya sa sarili, putik na yan, patay ako rito, ang misteryosong maskara na iyan, at ang itim na usok na lumalabas sa kanya, hindi kaya mali ako ng binangga, mukhang kinalaban ko pa ang Assassin of Mist, sabi nito sa sarili. Na ang ating bida naman ay itinaas na ang kanyang kamay, at isang aura o liwanag mula rito ang lumabas. Sabi ng ating bida, Creation Shadow Personality, tawag nito sa pamamaraan na kanyang ginamit, mukhang kokontrolin niya si Rick. Ano kayang mayroon rito sa Romar Heights at bakit ganun na lamang ang aura na lumalabas rito? Isa kaya itong lakas na makakatulong sa ating bida, o isa na naman sa mga kalaban na kanyang kailangang tapusin? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.